isa ni siya ka pinaka-importante nga part sa tuang pagpangalagad sa Ginoo. Kay diri nga area sa mata sa Ginoo, diri nga area daghan ang na-disqualify. Diri nga area daghan ang na-promote, diri pod nga area daghan ang na-disqualify. And sometimes kung mag-take inventory ta sa tuang life, no, mag-inventory kita pag-ayo, later na nato na-realize nga kaning area isa ni siya sa mga butang nga nag-cause nga walay progress ang ato ang kinabuhi, labi na sa area sa pagpangalagad sa Ginoo. So, looking back, no, last meeting, isa ni sa atong tagagpagtagad kaning seeing life from God's perspective. Kay ang accountability actually not in man's perspective only, but also in God's perspective. Sa simple nga pagsabot, ang kinabuhi sa panglantaw sa Ginoo, no? Dili lang sa panglantaw nato kay passing by ra magita ni nga life. Ako di man ko kasulti kung kaabot pa ko ugma. Di man ako matagna kung naa pa ko next year. So, meaning ang life nato nagadepende sa paglantaw sa Ginoo. Okay? So, nganong importante ang accountability kay sa kalibutan, temporary lang ni nga life, ubiya ta diri, ang permanent nga life tuwa sa taas. So, ang perspective sa Ginoo mo'y atong basihan, kaya nagisgot man tag Christianity o pagpangalagad sa Ginoo, so ang pagpangalagad sa Ginoo, nagdepende sa panglantaw sa Ginoo, dili sa panglantaw sa tao lang. Okay? So, number 1, life on earth is a test. No? Ang kinabuhi sa kalibutan, no, naa sa mga pagsulay. So, mapansin ninyo, no? Paghuman ani nga test, another test, no? Life is a series, no? Sunod-sunod nga test. Kay diha sa test, unsay purpose sa test? Ang purpose sa test, diha ma-reveal ang imuhang character. At the same time, diha sa test, diha pud ma-develop ang imuhang character. So, walay laing pinaka-best tool nga gamiton ang Ginoo sa Kristohanon para siya mutubo, para siya mulambo, para siya magmabungahon. Okay? Maugid na siya. Dili ka pwede mahimong presidential security guard, no? Presidential protector kung di ka agihan og test. Okay? Matud pa, tanang butang, di ka pwede mahimong manager nga di ka pwede mo agig test. Dili ka pwede mahimong ma-reach imong career nga dili ka mo undergo og test. Tanang area, in every area, no, ang test is a prerequisite. Di na siya pwede nga wala. Ang mga great men sa Bible, kung kani sila, mga great men na nisulay sila ug niagi sila og test. Mo na ingon sa James chapter 1 verse 12, no, nga gitawag nag having stood the test. Okay? So, buot pasabot nga naay gikinahanglan natog perseverance, paglahutay. Kay diri sa paglahutay, only ang mo survive ang ma-qualify. Okay? So, if you remember ingon ang Ginoo, sulayan kung masunog ba, no? Ang gihinimo sa kahoy, sa dagami, maabot ang time, sulayan sa Ginoo. So, mo na siya nga bisan gani kita, kani atong pagbalik-balik sa church. Mo man nga picture kung gi-construct ba sa bato o gi-construct sa kahoy. Anything nga imong gihimo dinhi para sa church nga dili driven by love, motivated by love, inspired by love, anything nga imong gibuhat nga wala ang love, no? Matud pa masunog during sa test. Okay? Maugdaw during sa test. Okay?
So another thing, in God's perspective, life on earth is a trust. So diri ning gawas ang atong subject nga accountability kay tanan nga gi-entrust. Tanan nga gibutang sa Ginoo sa imo. Kung gibutangan ka sa Ginoo og talent, praise God. Pero kana gi-entrust sa Ginoo sa imuha, gamito na for God's glory. Kung gibutangan ka sa Ginoo og dako kay ang pribilehiyo, daghang kag kabilin gikan sa imong ginikanan, dagko kay kag mga properties, daghang kay kag kwarta, negosyo, guban pa, in God's perspective, it's a trust, no? Sa mata sa Ginoo, gi-entrust lang na sa imuha. Matthew 25:21, the Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You were faithful." So gigamit diha ang word faithful. Ma 1 talent, ma 2 talent, ma 5 talents, ingon ang Ginoo, well done, no? Ang 1 talent o 5 talents, wa sa ingon sa 5 talents, mo ning pinaka well done, no? Dili. 1 or 5 talents, equal lang ang gisulti sa Ginoo, well done. Kay mo may gibilin sa imuha, pag matindudanon sa gibutang sa Ginoo sa imuhang life. Kay mo may gi-entrust. Okay, so, accountability to God is inescapable. Romans 14:12, one day everyone will stand before the judge of all the earth. Ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios, mga tubang tatanan sa Ginoo. Mga tubang ta sa atong mga gipangbuhat nga desisyon, sa mga bahandi nga nasa atong kamot, ang pamilya nga gibilin sa imuha, ang relasyon nga imong gunitan karon, ug ang salapi nga kanunay either gigamit na sa Ginoo or nakadaot na hinuon sa imuha. So, ang principle of stewardship, no? Principle means law, operational. A steward is one who manages the possessions of another. So remember, tanan nga nasa atong kamot is a steward. Ang imong family, steward. Ang imong career, steward. Meaning, gipiya lang, gi-entrust, gipaalimahan, nangamo ka lang, Ginoo mo'y atong pinakaamo. Mo ni meaning sa steward, no? We are all steward of the resources. Steward ta sa atong abilities, tanang opportunities nga gibutang sa Ginoo, because one day each one of us will be called to give an account. Kitang tanan muhatag gyud og husay. Kitang tanan paninglan gyud sa Ginoo. Luke 12:48, for everyone to whom much is given. Kung 50 pesos ray naa sa imong kamot, 50 ray paninglan. Kung 50,000 ang nasa imong kamot, 50,000, dako-dako na ang paninglan sa imo. Pero kung 50 million na ang nasa imong kamot, na, dako-dako na gyud paninglan ang Ginoo sa imuha. Take note, the more ta magkadugay sa Ginoo, mas the more dako-dako og i-account sa tuwa. Mas may patong bag-uran na luwas niya, namatay after 1 week, more to i-account sa iya. Pero kung naluwas kag edad kag 20, nya gikuha ka sa Ginoo edad og 50, so sa to pa ang accountability siya is 20, 30, 40, 50. 30 years ang accounting sa iya. Kung naluwas ka sa edad nga 70 nya, namatay ka pagka 80, gamay-gamay re accounting sa imo 10 years. Kay ang accountability sa Ginoo kung kanus ka naluwas. Kanus gihatag nimo imong life sa Ginoo. Okay? So, murag bao na ang principle, much is given, much will be required. Okay? Yeah. Kung gikumit na sa Ginoo sa imuha, the more pagkikaspialan kay masaligan man ka. Bisan gani trabahante. Kung ang trabahante tulo ang tanga-tanga nya duha ang masaligan, no? Kabalo magyud ta di man pare-pareha og level ang mga trabahante, na ay smart, na ay high IQ, na ay tapulan, na ay
musipot laganahan, naapoy creative, no? Bisa kinsa nga amo, bisan pag unbeliever na, bisan pag di na mo tuo o Ginoo, kung kana nga amo namili kung kinsa iyang mapiyalan, no? Kani kay mo trabaho bisag dili na out, bisag lampas na sa oras mo trabaho gyud. Dili man nanaw sa oras kana mingon din ng amo, kani akong i-in charge. Pag mular ka ng amo, mo ato nag China, bantayin na ha. Nganong isa ra may ang gipili kay ang iyang mata nagalantaw kinsa ang steward, kinsa ang masaligan. The same with God. Ingna po ang Ginoo, no? Naglantaw po na siya kung ikaw tagaan kag 50,000, gihurot nimo namalit kag dili importante, giuna nimo ang cellphone. Sunod mo hatag pagka ang Ginoo sa imo. Okay? So, mo na even Christians dili bless ang life to its fullest, no? Ang term ginagamit sa Bible is to its fullest. Kana bang ma-reach gyud nimo ang pinaka overall purpose. Ang ilang na-enjoy salvation lang. Pero katong Christianity to its fullest, kanang other time ana abundance wa nila na experience. Kay nga naman na mismanage. Na mali pag-manage. Daghang Christians punog utang in reality. Daghan na puno sa utang. Pagkaihimpas sa utang, mangutang na pod. Okay? So nga naman, either ang iyang giving sa Ginoo na ay problema, ang iyang tithing na ay problema, or ang iyang generosity, dili sa generous, no? Covetous siya, na ay problema. So, daghang area affected yun. Okay? Ingon ang Matthew 25:29, to everyone who has. So, meaning, kung nakita sa Ginoo, nga maayo ka nga masaligan, ingon ang Ginoo, more will be given. More will be given. Okay? Mas daghan pa idugang sa Ginoo. And He will have abundance. But, klaro ka yung but, ang gipiyal sa Ginoo sa imong gihurot, hurot na gani, kuhaan pagyug ka sa Ginoo. Mo na siyang ut-ut. Ang term nato sa tuwa na ut-ut. No? Wala na gani, kuhaon pagyud sa Ginoo mo nang naut-ut. Kay ang gihatag sa Ginoo, wala nimo na manage. So, importante kayo ang management. Kay sa kingdom principle, Luke 16, verse 10 to 13, no? Whoever can be trusted, no? Balik ko na ko ha, life on earth is a trust. Okay? Ang kinabuhi sa kalibutan, trust. Whoever can be trusted, kung masaligan ka with very little, sugdan sa ka sa Ginoo sa gamay. No? Ang principle sa Ginoo, remember, God is expert in small beginnings. Expertise na sa Ginoo. Specialized na niya. No? From Genesis to Revelation, ang Ginoo expert sa small beginnings. Mo na gitawag the power of one. Makita nimo nga ang kingdom principle, pag masaligan ka sa gamay, can also be trusted with much. Masaligan po ka sa dako. So, ang mata sa Ginoo, no? Naga-suri-suroy na. 1 Chronicles 26:18, ang mata sa Ginoo running to and fro. Nangita sa kinsay iyahang masaligan. Feeling na to, wala. Kana imong trabaho, ginalantaw na sa Ginoo. Okay? Sa mga negosyante, ginalantaw sa Ginoo inyong income. Ang Ginoo, pwede na to buangon ang pastor, ang mga tao, imong bana, imong asawa, pero sa mata sa Ginoo, di gyud ta kaikyas. Muna gitawag kingdom principle. Lahi ang pamaagi sa Ginoo. Pag dishonest ka sa imong timbangan, no? Whoever is dishonest with very little, no? Dishonest, sa gagmay lang. No? The other day, niadto kog junk shop, kaya na problema akong suga.
na ako'y gipangita nga kanang sakit sa kuang suga kay usay mo palong-palong. Dito ko sa junk shop kay murag na mga original pa dito sa bangkal. Unya, ang ubang suga nako nangapunder na pod. Pagsulod nako sa junk shop, kana ganing bulb gani nga snap-on, ibot-ibot lang. Kanang amot na isuk-suk lang nimo, sasakyanan na siya nga bulb. Dito sa junk shop, perting daghana. No? Mga nangabuak ang mga headlight niya, nangabuak mga signal light. Unya, sa junk shop, pwede ba ako kuhaon, isud sa kong bulsa. Actually, akong giibot. No? Kay hunahon ako, wala na ni. Pero naguna-huna man ko nga naglantaw ang Ginoo. Kay ilang baligya, set man, dili man suga lang. Kanang whole body. Akong gibalik. Kabalo ka pila ng suga sa hardware. Kanang snap-on nga suga, 15 pesos rana. Ha? Take note, 15 pesos ra. Kung kuhaon ko to, unya, total junk, wa na bitaw ni gigamit. Katong 15 pesos, gamiton to sa Ginoo sa kuang nga test. Dayon, ma-disqualify ko sa accountability. Kaya nga naman, dili ko steward, dili ko kabalo, ako naglantaw ba nga Ginoo, i-account ba ka sa Ginoo ana? Kadaghan mo 15 diha, katag-katag lang na imong sinsilyo, ibabaw sa rep, sa cabinet, kuhaon pag yun na nimo. No? Bisan good dagom. Mo may kingdom principle. Bisan dagom nga imong gihulaman, ya di nimo iuli. Siguro siya, wala na to. Pero kasangalan nga principle sa Ginoo, di gina nato pwede mabaliwala. Kaya nga naman, whoever can be trusted. What ay mahimo? This is the kingdom principle. Kingdom sa Ginoo ni. So, kung ang imong sweldo 1,000, ay, kaluoy po sa Ginoo, 100 rapod ang sa Ginoo. Luya po sa Ginoo, no? Pag ang imong sweldo 10,000, 1,000, gamaya rapod sa Ginoo, 1,000 lang. Pero kung ang imong sweldo 100,000, makaingon kag, Lord, daghan pa man ko gamitan, oy. So, kaning atong tithing, kaning atong pag-tithe sa church, kaning ato ang mga extra hatag sa atong mga paryente, pag umangkon, mga extra nanto, grabe kita makahatag sila mga regalo niya, di ka ka-tithes, appeal na siya sa accountability. Appeal na siya sa stewardship. Appeal na siya sa trust. Kaya nga naman, di na to pwede ma-break ang kingdom principle. Okay? Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Whoever is dishonest with very little, dishonest, no? Pasabot, dishonest na po ka sa dagkong butang. Last week, namalit akong asawa sa bangkiruhan, no? Labas kayong isda, no? Ana-ana siya. Pagkahuman, kulang ang timbang, diri siya nagkuha. Ang mga lubok na iyang gikuha, dishonest, iyang giuli. Iyang giuli. Labas man to kung nakita, lubok naman akong nadalas balay. Nadalas sa sakyanan. Balik mi, atras, giuli ang isda. Kay para siya, ma'am, kaning gi-display sa tubangan mo, akong gusto kuhaon, ay kuha dito. Nagduda na siya, no? Dishonest, no? Mga negosyante, no? Dishonest. Pwede na mo na buhaton, pero mananghid ka. Magpahibalo ka na, ako'y daan-daan rin, ako lang ipakapin. Ana ba? No? Namalit po mig lansunis, no? Pagpalit na mo lansunis, testing, tamis kayo. Ma'am, namin nakaputos na daan. Kuha din mig 2 kilo. No? Pagtilaw, tamis kayo. Paglarga na mo, perting asluma, atras mi, oy. Atras mi. Unsa man ni? Tamis man to mong gitestingan. Kasabot po siya. No? Ay, okay lang. Meaning, dishonest. No? Ang iyang display na daan, aslum. Nya, ang iyang sample, tamis. Kaning sample mo among gusto timbango. No? Timbang siya balik. So, mga dishonest. No? Pero wala na din, no? Wala na siya diri. Lisod kay na pangitaon diri. Ha? So, inana manghigala. Ngano nagisgot tag financial stewardship? Kay, kitang tanan sa mata sa Ginoo. Balikon ako, in the God's perspective, sa mata sa Ginoo, life is a test and life is a trust.
Okay? Nanrabaho ta tanan, natay income tanan, pero i-account gyud ta sa Ginoo. Okay? Accountability and stewardship. 1 Peter chapter 4 verse 10. Dungano do natog basa bi? 1 Peter chapter 4 verse 10. Ready, begin. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Okay, ato ning klaro na, in various forms. Unsa may imong nadawat? Talent, okay? Nakay skills, okay? Nakay kanang gitawag natog mga properties. Unsay nadawat lang na nimo, no? Para sa kuha. Na ako'y balay nga ready-made, hinaguan, inutang sa kong amahan, no? So, meaning, mo'y ako nadawat. Ang uban sinyo, nag-arkila. Ako wala. Thank you, Lord. Pero dito ako. Kinay taong nag-una sa ako. Ang uban sa to, adri, daghang mga property ba? Ang uban, nagsunod sa negosyo silang mga ginikanan. So, ang tawag na to, whatever gift you have received. Whatever gift you have received. Basig na professional karon, dako kag sweldo. O, gipaskwela kasi imong ginikanan. So, imong ginikanan, nag-benefit sa iyang kakugihan, karon ikaw, nahimo kang professional. Whatever gift you have received, okay? Ingon dito, you should use. Balikon ako, gamiton gyud ni, kinahanglan gyud. Basta gani, you should, command na. Whatever gift you have received, to serve others. Dapat gamito na, dili para taguan, dili para maglawa-lawa dito, dili para mataya, no? Dapat gamito na to serve others. But pasabot, naidako na connection sa mga tao within your range, naa sa imong mga palibot para pod makatabang sa uban. Kay nga naman, ang tawag sa tuwa na faithful steward. But pasabot, napialan ka, naasahan ka, no? Kung naakay ganang dako kayong nga prutasan, nakidaghang kayong prutasan na nagiya kag kamaisan, nagiya kag kamanggahan, mangigala, steward na sa imuha. Kung dili man na nimo na magamit sa Ginoo in substance, no? O baka in actual, basin in income, pwede nimo na mapagamit sa Ginoo. Okay? So, ang uban sa tuwa, makabisita sa mga friends nga nanginahanglan, naluoy ka sa iyaha, no? Yang sanina balik-balik, yang pulo balik-balik, yang barong balik-balik. No, kaning natay mga kaubanan diri nga nagkabalo jud ka. Unya, ikaw ang nakakita. Do something, no? To serve others. Do something. Di po kumutuo nga na sanilas diri gabali, no? Pero do something. Find ways, no? Matud pa kung kuha kag sobre na timingan lang ng December ta, pero ayaw ning December, apilang January, no? Apila ang January. Okay? So makita nato manghigala nga steward lang ta tanan, okay? Meaning sa steward, responsible ka sa mga butang dili gyud na imuha, pero imo siyang gitreat as special care, okay? So, imo siyang gitreat nga di ko pwede kay ako bay in charge ani. Okay? It demonstrate respect. Okay. Sa mga negosyante na punta. Romans chapter 13 verse 6 to 7. This is why also you pay taxes. Dirita na undang last time. For the authorities are God's servant who give their full time to governing. Give to everyone what you owe to them. If you owe taxes, pay taxes. Sa Bisaya, mao kining hinungdan nganong magbayad kamo og buhis kay nag-alagad sa Dios ang mga nasa pangdumalaan, nagdumala sa tuwa. Verse 7, busa magbayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo og ipakita ang inyong pagtahod. No? Klaro kayo ang gingon sa Ginoo. Ihatag ang para kay Cesar, ihatag ang para sa Ginoo. Kabalo mo, kani nga verse, kalbaryo ni sa mga negosyante ba? No?
Ako na-learn pud mi ani. Kaya nga naman, there are times, pag abot na sa quarterly, monthly, yearly, karong January, binayaray tax, unya usay, maka-feel ka nga murag, wa manigi tarong og saktog hatag sa gobyerno. 6 reason why Christians should pay taxes. Okay? Steward gihapon appeal ni sa stewardship, no? Dagang mga negosyante diri ron. Di kita mag-question and answer ani, kay kung mag-question and answer ta ani, magbuntag kita dire. Okay? So, number 1, okay? Paying taxes honor Jesus' command. Okay? Mo man ni command ni Jesus Christ. Dili disciple ang nag-command ani. Okay? Matthew 22:15-22, ingon dito, render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. No? Kanang to God the things that are God, muna ang tithes. Ha? To God the things that are God's, muna ang tithes. To Caesar the things that are to Caesar, muna ang tax. Okay? Imong sabton gud ang verse 5 ana, ang pasabot gud dito no sa Romans 13 akong pasabot ganina. Kung imong basahon ang verse 5 dito, bisag sa imo na lang konsensya. Okay? Basahon na itong verse 5 ganina. Okay? Tungod ni ini, tumana ninyo ang mga namunuan, dili na lang aron paglikay sa kasuko sa Dios, na giri kasuko ang Dios ani apil, kun dili tungod usab sa konsensya. Okay? So, unsa man ang konsensya? Wa ka na ulaw nga gatabog-tabog ka sa tulay nga gikan sa tax, no? Ang simento nga imong gibaktas-baktasan gikan sa tax. Ang suga sa kalsada nga nagsigas kalsada gikan sa tax, no? Tanan. Bisag konsensya na lang. Okay? So, ang Kristohanon kinahanglan kabalo mo bayad sa iyahang tax. Okay? So, una, pangitaan ninyo nagpaagi. No? At first, nag-struggle miya na nag-suggest sa mo, nagtudlo sa mo, unsaon, pangitaan nyo paagi, nga mahimo nyo na in an honest way. Dili sa tikas nga way. Okay? So, ikaduha, paying taxes fulfills my duty to obey the law. Romans chapter 13. Okay? Picturein nyo na, studyhin ninyo na. Kung naghahatag kag tax, na kay obligasyon sa tax, studyhin na, pangayog tabang sa Ginoo. Ikatulo, anong ang Christian kinahanglan maghatag tax? Paying taxes is a way to help the less fortunate. Kaysa imong paghatag tax, ang gobyerno na may project po sa mga pobre, so appeal ka ato. No? Igo po ka ato. Kay part man ka ato. Kung ila hatong ingon ka, gikorapto nila, problema na to sa nagkorap. Accountable tong nagkorap. Ikaw, accountable ka sa gobyerno. Ang gobyerno, accountable sa gigunsa nila ang kwarta. Problema na to sa gobyerno. Basta ikaw, you have done your part. Okay? So, muna ingon sa Ephesians 4:28, no? Nga sa imong paghatag nakatabang ka sa mga naglisod. Ikaupat nga rason, paying taxes demonstrate my honesty and integrity. Kabulo kaning word nga integrity. Kaning integrity, kalidad na nimo. Dili tanang nagasidlak bulawan. Dili tanang musiga gold. Kay daghang kairon nga bisag gihulom pa naglimonsito sa Daplin Karsada, pero di gina siya gold. Kanang integrity, mao na siya ang imong karats. Mao na imong kalidad nga bisan pag bayaran kag 1 million nga tikason lang nimo ng imong boto, di jud ka musugot. Ang tawag ana integrity. So, sa Ginoo, nangita ang Ginoo mga tao nga naay integrity, naay kalidad. Okay? So, manang kanang integrity, kinsa ka kung ikaw na lang isa. Mo na integrity. Na may buutan diri pag naay makakita. Kuha ba ko ninyo? Buutan lang pag naa sa church. Pero kanang kinsa ka sa balay, kinsa ka sa imong kwarto, kinsa ka pag walay nakakita sa imo, ang tawag ana integridad. Kaila jud ko anak niya. Okay. Kinsa ka sa imuhang mga kwarta nga way nakahibalo. Ikalima, paying taxes represents responsible stewardship. No? Pasabot, kabalo jud ka mo piyal. Sa akong mga nasturya mga negosyante nga Christian,
Mingon sila, dagkang kay sila explanation, wa na dagay daw mabilin. Why may bilin? Pero iyang balay, perting dakuha. Iyang sakyanan, tulo ka buok. No? Ngayon kag kumubayad yun kag tax, wag yung mabilin sa imong income. Napoy truth diha. No? Kaya marag halos daghan na kay kaltas. Pero ang question, lugi gyud daw kayong mga amo, lugi gyud daw kayong mga negosyante, pero dagko kay balay. Napay rest house. So, but pasabot, ang stewardship na ay mismanaged. Okay? So, ikaunom, grumbling is opposed to the attitude of Christ. No? Pagbagulbul. Muna ingon, Philippians 2:14, do all things without murmuring and disputings. Buhata daw ang tanan nga, dili magsigigyaw-yaw. Actually, dili lang ni sa tax. Ang uban sa inyo, Adri, sa sakyanan pa lang, gayaw-yaw na. No? Sa traffic, gayaw-yaw na. No? Walay tubig, gayaw-yaw na. Walay sabon, gayaw-yaw na. Na, biblical ba yagid ni? Buhaton daw ang tanan nga walay pagbagulbul. Na. Unsaon na lang, apilan pa yung tax na pertinig yung daghana. Muna ang balay, abrihan na lang ang bintana. Kay, napuno og bagulbul. Okay, minus-minusan na to itong pagbagulbul. Ha? Kay, di malipay ang Ginoo sa mga taong bagulbulan. Sa 1 Corinthians chapter 10, mao biyan yung naka-disqualified sa Israelites. Kanang 1 Corinthians chapter 10, mao ni summary. Mao na summary sa gihimo sa Israelites nganong nasuko ang Ginoo. Gipakita dito ang unom kabutang nga gikalagutan sa Ginoo. Kabulo ka ingon dito sa verse 10, apil dito pagpakahilawa tanan. Pag abot dito sa verse 10, ingon ni Ginoo, nagbagulbul sila. Init kaayo diri, asa naman ang promised land? Sige lamig mana, walay karne. Ansa naman ni si Moses? Asa naman ang plano ni Moses? Pagbagulbol, ingon ang Ginoo, tungod sa inyong pagbagulbol, ang Ginoo nagpadalag daghan kaayong bitin. Okay? Remember, worship attracts God, murmuring attracts the devil. Ayaw mo sige pagbagulbol. Ang tawag na to ani, para di ka magbagulbol, dawat-dawat na lang. Dawat-dawat na lang. Di ni mo ma-change ang traffic. Di ni mo ma-change ang traffic. Pero ang imong attitude, pwede ni mong makontrol. Amen? Di ni mo ma-change sa imong asawa. Di ni mo ma-change sa imong bana, mo nang nabagulbol ka. Pero your response, pwede ni mong ma-change. So, apil ta, i-account ta sa Ginoo anak. Okay? So, sa Malakay chapter 3, ingon diri, will a mere mortal rob God? Pwede ba ang tao makapangawat sa Ginoo? Ingon ng Ginoo, yet you rob me. So, nag-iskot diri sa tuang tanan, no? Nga there are times, abi nato, nga kaning atong mga income, wala tay accountability diri. Okay? Muna, nag-ingon ang Ginoo, bring the whole tithes. Kapalo mo nga nung nag-ingon ang Ginoo nga bring, pasabot anang bring, dada ang dili imo. Okay? Wala siya nag-ingon, give. Kay kung mayroon ka give, ikaw tagiya. Pero pag-ingon sa Ginoo nga bring, dili ikaw tagiya, iuli lang. So every time ang Bible nag-mention og tithes, wala gagamit ang Bible og give. Every time tithes is mentioned or giving in the Bible, ang ginagamit sa Ginoo is bring or return. Okay? The whole tithes into the storehouse, dayon, gi-connect sa Ginoo ang word, test me. Kita ninyo? Life on earth is a test, life on earth is a trust. So, ning gawas na yun. Kabalo bata nga, this is the first time nga ang Ginoo nag-ingon, sulayi ko. No? Nga, sige daw. Lakaw yung gabi testing ko. Di ba? Kuya kita na asbalay ba? Kita dyan kag kalagot na ko. First time ang Ginoo ng hulga ba? Ako araning term ha. Ako araning term ha. Kanang nang hulga ba? Kay hulga sa panalangin No? Dili ni kay hulga, kay pakilatan ta ka. Ingon siya, test me. Testing ko. Ang ubad sa tuwa. Mo test, mo sulay tag drugs, no? Mo sulay tag tanan atong sulayan. Pero sa tithes di ta mo sulay. Sulay ang Ginoo, no? Ang uban mahadlok mo tithes ba?
Nganong madlok man ta mo tithes? Kay naatay mga usahay, naatay mga sad experience, no? Ang uban, ang pastor dito, gipalit og sakinan, katunga church, gigamit ang kwarta. Problema na to nila. Accountable tong in charge. Ang pastor ato, accountable sa Ginoo. Siya'y manubag ato. Puro ikaw, manubag po ka, anang nasa imong kamot? Kung masakitan ka, pa kakahatag. Kay ikaw paghapitagiya. Palit magsakinan sa pastor. Ikaw di hapitagiya to. Okay? Dapat di ka masakitan. Kaya nga naman, gihatag pa nimo para sa Ginoo. Muna ingon ang Ginoo, test me. Siya gyud nagingon, ako, testingi ko. Testingi ko. Muna ingon ang Ginoo, says the Lord Almighty, and see, kitaan ginani mo, if, no, I will not open and throw all the floodgates of heaven and pour out so much. So, muna nga, pag makita na nimo manghigala nga sulayan gyud nimo ang Ginoo, napo ko'y isa ka po points ani ha. Ayaw na gamita nga ang Ginoo mapugos og bayad nimo. Mao nay problema ron. Tistingan natong Ginoo be. Daghan di ko bayron nun. Tistingan ron. Ayaw, mura maubliga. Maingon ang Ginoo, nga makabayad man sa tag-ahat sa imo, makaingon po ng Ginoo. Ayaw. Buhata na, nga kabalo ka, nga steward ka lang. Di man ginaimo, di man giniato in the first place. Buhaton ko ni kay na, Ginoo begi na nagiya. Ana, buhata lang. Kung naa, maayo. Kung wala, praise God. Bas hindi pa karon. Ana, kay, testingan ako, wagid, oy, nga na. Mura na ang Ginoo na, nakonsensya ang Ginoo. Sige naman, nag-tithes niyo. Mapugos mo tagbayad, ani. No? Ayaw yung nanaa. Okay? So, Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18. Okay, sa mga gipanalanginan na. Daghan ba gipanalanginan dere? Hallelujah. Lahi ba ning panalangin ng gikan sa Ginoo? Okay? Lahi po ning panalangin gikan sa imong paningkamot. Okay, tanawan na to. You may say to yourself, okay, mo ni delikado dere. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Grabe, no? The strength of my hands. Ang doktor, isa lang kapirma. Ang professional fee da ang PF, tag 30,000, tag 100,000. No? Sa doktor na. No? Kaya nga, di na. Di ko mo pirma na, o dili ka. Ang architect, isa lang kapirma na. Ang mga engineer, mga pirma na, grabe. Muna gingon nga, ako arba na, ako anang perma mo na. The strength of my hands, no? Daghan sa to mga skillful. Simpre no kamot may gigamiton, mo na gigamit dia hands. Lisod pod og tiil. Unsa may makwarta na to still, dagan siguro basketball. No? Di po kakasyato kay kamot. So, put pasabot na dato ka tungod sa imong paningkamot. Ingon ang Ginoo sa verse 18, nagisgot tag accountability diri ha. Daghan na kay kagkwarta. Remember, maningon pag na gani kwarta makalimot na gyud ang taang sa Ginoo. The Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Siya ang cause, siya ang hinungdan. Muna dapat mag-faithful ta sa atong tithes. Amen tatadiya. Mag-faithful ta kay ngano man siya ang hinungdan. Okay? It is He who gives you the ability to produce wealth. Siya ang hinungdan. And so confirms His covenant, which He swore to His ancestors. Si mga promise ila Abraham, ila Jacob, nga panalanginan niya. No? Katong anniversary, nati usa ka brother nga nag-extend og litson, 40 kilos. No? Thank you, Lord, sa iyahang generous heart. No? Kung takwitaw mo, pertigi yung dakuha gito. Ako siyang giingnan nga, inana, nako ilitok ang ngalan, no? Kabalo ka ang siyang tubag. Kaysa masudlang tag ASF, pastor. Tanawa. Pilay ma-damage. Yan gi-consider nga, bisan ang ASF, control sa Ginoo. Kabalo man ta ng ASF, no? African swine. Sakit na nga sa isa ka pigiri, matud pa niya. Once masudla nag-ASF, millions. Dili 1 million, dili 10 million.
90 millions ang madamage. Kaya nga naman, 6 months dili gamiton ang pigiri. Dayon, i-rehab pa daw na 6 months. Kaya once na ng ASF diya, present na ng virus diya, magsuri-suroy. Siya nga, pila raman ang tulo ka baboy kaysa ASF. Nga naman to, kay iyang gi-consider God is in control. So, inana po ta. Okay, tagswildo ha. Hikapon gina sa Ginoo imong amo na. No? So, di ko gusto nga mura kog nang hulga. Pero ang point diri, there are times wa kita kay balo. Unsay mga mahitabo sa future, muna acknowledge gyud nato ang Ginoo sa atong life.